traumatiko para sa pamilya ang pamamaril kay Lolette Jane de la Cruz habang nasa sasakyan kasama ang kanyang 3 anak na naganap sa harap mismo ng kanilang bahay sa San Manuel, Isabela nitong Pebrero 13. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Dr. Clifford de la Cruz, asawa ng biktima, natanggap niya ang tawag mula sa kanyang mother-in-law bandang alas 6 ng gabi na ipinaalam ang pagkamatay ni Jane. Hindi masyadong nakita ng pamilya ang mga suspect dahil agad nilang itinakbo si Jane sa ospital. Nasa sasakyan ng mag-iina, ang biktima, 3 anak na may edad 10, 6 at 2 at ang father-in-law nang mangyari ang pamamaril. Kwento niya, binuksan ng kanyang father-in-law ang maliit na gate upang makapasok sa loob at mabuksan ang malaking gate kaya naiwan ang kanyang mag-iina sa loob ng sasakyan. Pinaputukan si Jane sa mukha habang niyakap ang 2 anak niyang babae upang maprotektahan sila at ang kanilang anak na lalaki ay nasa harap ng sasakyan at nasaksihan ang lahat ng nangyari. Nang lumabas na ang father-in-law mula sa pagbukas ng gate, agad na tumakas sa mga suspect sakay ng motorsiklo. Samantala agad namang bumiyahe si Dr. de la Cruz mula Manila pauwi ng Isabela at ang pagdating bandang alas 5 ng umaga ay pinayuhan ang pamilya na wag munang galawin ang bangkay ni Jane upang mabigyan siya ng pagkakataong mahagkan nito. Sa kasalukuyan, hindi pa matukoy ang tiyak na motibo sa pamamaril, ngunit may lead na ang pulisya habang patuloy ang investigasyon ng PNP. Nananawagan si Dr. de la Cruz sa sinumang may impormasyon o CCTV footage na makakatulong upang matukoy at mahuli ang mga suspect. Nagkaroon umano si Jane ng premonition tungkol sa kanyang kamatayan. Kahit na lumabas na normal ang kanyang check-up, naging malas para sa pamilya ang Friday the 13th na kapareho rin ng ika-135 na buwan ng kanilang relasyon. Ganitong bahagi ng pahayag ni Dr. Clifford de la Cruz. Kung may mga tips or information about po sa mga suspects po or mga person of interest, pwede po kayo magsabi sa pulisya po para at least po makatulong po kayo sa investigation namin. Kasi as of now po medyo mahirap po talaga, na-in-shock pa rin kami. Talagang emotionally unstable pa rin kami. Tapos yung mga anak ko, medyo na-shock sila, traumatized. So kailangan talagang yung support galing sa akin. Hindi ko yung gusto na ginagawa kasi yung lani. Si Lolette Jane ay dating beauty queen at kinoronahan bilang Miss Earth Philippines 2013 runner-up at Miss Photogenic sa Reyna ng Aliwan 2014 Aliwan Fiesta. Siya rin ang kinatawan ng Bombandi Festival sa Aliwan Fiesta kung saan ang street dance ay nirepresenta ng Bato Art Festival ng Luna, Isabela. Kilala rin si Jane bilang matapang na babaeng naging boses ng mga magulang ng mga mag-aaral na biktima ng bullying sa paaralan at walang takot na ipinaglaban ang katotohanan.